Nung hapon ng pagbisita, sinamahan ni Duck Lab ang may-ari ng lupa upang tingnan ng bahagi ng lupang binebenta. Mula sa gilid ng kalsada, nagsimula ang pagsusukat at ipinaliwanag na ang bawat hati ng lupa ay tigi 100 square meters. Ang kagandahan ng lokasyon ay dahil nakaharap ito mismo sa kalsada, hindi kagaya ng ibang lote na nasa loob pa ng subdivision. Ayon sa may-ari, nahati-hati na ang lupa sapagkat mahirap na itong ibenta ng buo, lalo na't nasa loob ng subdivision ang iba pang bahagi. Ang kabuuang sukat ay tinatayang 1,264 square meters, halos katumbas ng 1 ektarya. Ang lupa ay nakapangalan sa kanilang ina na si Elisa. Malapit din ito sa isang paaralan, bagay na nakikitang magandang oportunidad para sa negosyo dahil madalas ang pagdaan ng mga tao. Habang nililibot nila ang lugar, ipinakita rin ang mga kalsadang nakapalibot at planong hatiin pa sa tigi 100 square meters para mas madaling maibenta. May nabanggit ding transaksyon na naganap na kung saan may mga bayaran na sa iba pang bahagi ng lupa. Kasama rin sa pag-iikot ang ilang alagang kambing na napansin ni Duck Lab at kahit may galis ang ilan ay maayos naman ang kanilang kondisyon. Sa huli, binigyang diin ni Duck Lab na maganda ang lokasyon dahil malapit sa elementarya at high school, kaya't maangari itong gawing negosyo. Nagpahayag siya ng interes na unahin siyang bigyan ng pagkakataong makabili ng parte ng lupa bago ito ialok sa iba. Ang salaysay na ito ay nakaayos ayon sa pagkasunod-sunod ng mga pangyayari, pagsusukat ng lupa, pagbanggit ng kabuuang sukat, lokasyon, oportunidad sa negosyo, alagang hayop, at interes sa pagbili. Nung hapon ng pagbisita, sinamahan ni Duck Lab ang may-ari ng lupa upang tingnan ng bahagi ng lupang binebenta. Mula sa gilid ng kalsada, nagsimula ang pagsusukat at ipinaliwanag na ang bawat hati ng lupa ay tigi 100 square meters. Ang kagandahan ng lokasyon ay dahil nakaharap ito mismo sa kalsada, hindi kagaya ng ibang lote na nasa loob pa ng subdivision. Ayon sa may-ari, nahati-hati na ang lupa sapagkat mahirap na itong ibenta ng buo, lalo na't nasa loob ng subdivision ang iba pang bahagi. Ang kabuuang sukat ay tinatayang 1,264 square meters, halos katumbas ng 1 ektarya. Ang lupa ay nakapangalan sa kanilang ina na si Elisa. Malapit din ito sa isang paaralan, bagay na nakikitang magandang oportunidad para sa negosyo dahil madalas ang pagdaan ng mga tao. Habang nililibot nila ang lugar, ipinakita rin ang mga kalsadang nakapalibot at planong hatiin pa sa tigi 100 square meters para mas madaling maibenta. May nabanggit ding transaksyon na naganap na kung saan may mga bayaran na sa iba pang bahagi ng lupa. Kasama rin sa pag-iikot ang ilang alagang kambing na napansin ni Duck Lab at kahit may galis ang ilan ay maayos naman ang kanilang kondisyon. Sa huli, binigyang diin ni Duck Lab na maganda ang lokasyon dahil malapit sa elementarya at high school, kaya't maangari itong gawing negosyo. Nagpahayag siya ng interes na unahin siyang bigyan ng pagkakataong makabili ng parte ng lupa bago ito ialok sa iba. Ang salaysay na ito ay nakaayos ayon sa pagkasunod-sunod ng mga pangyayari, pagsusukat ng lupa, pagbanggit ng kabuuang sukat, lokasyon, oportunidad sa negosyo, alagang hayop, at interes sa pagbili. Nung hapon ng pagbisita, sinamahan ni Duck Lab ang may-ari ng lupa upang tingnan ng bahagi ng lupang binebenta. Mula sa gilid ng kalsada, nagsimula ang pagsusukat at ipinaliwanag na ang bawat hati ng lupa ay tigi 100 square meters. Ang kagandahan ng lokasyon ay dahil nakaharap ito mismo sa kalsada, hindi kagaya ng ibang lote na nasa loob pa ng subdivision. Ayon sa may-ari, nahati-hati na ang lupa sapagkat mahirap na itong ibenta ng buo, lalo na't nasa loob ng subdivision ang iba pang bahagi. Ang kabuuang sukat ay tinatayang 1,264 square meters, halos katumbas ng 1 ektarya. Ang lupa ay nakapangalan sa kanilang ina na si Elisa. Malapit din ito sa isang paaralan, bagay na nakikitang magandang oportunidad para sa negosyo
dahil madalas ang pagdaan ng mga tao. Habang nililibot nila ang lugar, ipinakita rin ang mga kalsadang nakapalibot at planong hatiin pa sa tigi 100 square meters para mas madaling maibenta. May nabanggit ding transaksyon na naganap na kung saan may mga bayaran na sa iba pang bahagi ng lupa. Kasama rin sa pag-iikot ang ilang alagang kambing na napansin ni Daklab at kahit may galis ang ilan ay maayos naman ang kanilang kondisyon. Sa huli, binigyang diin ni Daklab na maganda ang lokasyon dahil malapit sa elementarya at high school kaya't maangari itong gawing negosyo. Nagpahayag siya ng interes na unahin siyang bigyan ng pagkakataong makabili ng parte ng lupa bago ito ialok sa iba. Ang salaysay na ito ay nakaayos ayon sa pagkasunod-sunod ng mga pangyayari, pagsusukat ng lupa, pagbanggit ng kabuuang sukat, lokasyon, oportunidad sa negosyo, alagang hayop, at interes sa pagbili. Nung hapon ng pagbisita, sinamahan ni Daklab ang may-ari ng lupa upang tingnan ng bahagi ng lupang binebenta. Mula sa gilid ng kalsada, nagsimula ang pagsusukat at ipinaliwanag na ang bawat hati ng lupa ay tigi 100 square meters. Ang kagandahan ng lokasyon ay dahil nakaharap ito mismo sa kalsada, hindi kagaya ng ibang lote na nasa loob pa ng subdivision. Ayon sa may-ari, nahati-hati na ang lupa sapagkat mahirap na itong ibenta ng buo, lalo na't nasa loob ng subdivision ang iba pang bahagi. Ang kabuuang sukat ay tinatayang 1,264 square meters, halos katumbas ng 1 ektarya. Ang lupa ay nakapangalan sa kanilang ina na si Elisa. Malapit din ito sa isang paaralan, bagay na nakikitang magandang oportunidad para sa negosyo dahil madalas ang pagdaan ng mga tao. Habang nililibot nila ang lugar, ipinakita rin ang mga kalsadang nakapalibot at planong hatiin pa sa tigi 100 square meters para mas madaling maibenta. May nabanggit ding transaksyon na naganap na kung saan may mga bayaran na sa iba pang bahagi ng lupa. Kasama rin sa pag-iikot ang ilang alagang kambing na napansin ni Daklab at kahit may galis ang ilan ay maayos naman ang kanilang kondisyon. Sa huli, binigyang diin ni Daklab na maganda ang lokasyon dahil malapit sa elementarya at high school, kaya't maangari itong gawing negosyo. Nagpahayag siya ng interes na unahin siyang bigyan ng pagkakataong makabili ng parte ng lupa bago ito ialok sa iba. Ang salaysay na ito ay nakaayos ayon sa pagkasunod-sunod ng mga pangyayari, pagsusukat ng lupa, pagbanggit ng kabuuang sukat, lokasyon, oportunidad sa negosyo, alagang hayop, at interes sa pagbili.